sa plenaryo resolution of impeachment sa Ay kaya naman pala ito yung nakakaisip. May ka nga po yung magtatago na dahil dumaan sa shortcut. Pag sinabi ko maghanda na, magsimula na kayo, ready, get set. Tatakas itong si Sara Duterte upang hindi harapin ng impeachment. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, matindi mga kaibigan ito. Gumawa ho ng paraan upang sa lalong madaling panahon ay gumulong umusad ang impeachment laban ho kay Sara Duterte upang sa ganon ay mapatalsik na ng sigurado sa pwesto. Sa puntong iyan mga kaibigan, sa pagmamadali ng kinaukulan upang mapatalsik si Sara Duterte ay nagkaroon po ng ika nga po'y kumalat itong mga impormasyon na si Sara Duterte di umano ay gusto nang magtago upang maiwasan at hindi na harapin ang impeachment. Aba, ay saan ka naman magtatago, Sara Duterte? Pipili ba yun? Natakasan ng impeachment? Sa bagay, kapag tinakasan mo itong impeachment, ay hindi ka naharap diyan sa Senado upang litisin. Mantakin mo. Kapag sumalang ka sa impeachment, ay nandyan ang iyong kahiyaan, nandyan ang iyong ika nga po'y ang pagkatao ay talagang dudurugin sa pamamagitan ng matitibay na ebidensya sa iyo, Sara Duterte. Kaya siguro ito ay nakakaisip na natakasan ng impeachment at may mga humaharang ho sa lalong madaling panahon ay para maharang ang pagtakas ni Sara Duterte. Mga kaibigan, sa puntong ito gusto ko pong ibahagi sa inyo muna ito, mga matitinding aksyon na ginagawa at ginawa na ng mga nag-file ng impeachment kay Sara Duterte upang panagutin talaga. Upang siguraduhin na panagutin talaga, mga mahal, kung taga-subaybay na ako, ay matindi ho ito, mga kaibigan. Upang panagutin, talagang ayaw ho nila na ika nga po yung makalusot na ito na manungkulan dito sa ating Republika ng Pilipinas sapagkat wala na hong silbi ayon ho dito sa mga nag-file ng impeachment complaint. Ito po, mga kaibigan, shout out po sa lahat. Nangangalap na ng pirma ang Makabayan Bloc para mapabilis ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero may pag-asa kaya itong lumusot sa Senado na siyang magiging impeachment court? Narito ang aking report. Pursigido ang Makabayan Bloc na patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte dahil posibleng abutin ng ilang buwan ng proseso bago maratipikahan ang pagpapa-impeach sa bise. Nagsimula ng mangalap ng higit 100 pirma ang Makabayan Bloc para raw imbes na dumaan pa sa komite, ididiretso na sa plenaryo resolution of impeachment sa Ay kaya naman pala ito yung nakakaisip. May ka nga po yung magtatago na dahil dumaan sa shortcut. Shortcut but legal. Shortcut para mapadali sa pamamagitan ng mga perma ng mga congressman ay lalong mapapadali ho itong pagulong ng impeachment. Aakyat sa Senado, natatayong impeachment court. Yung mga nag-participate actively doon sa mga hearings ay madali na sa kanilang mag-desisyon. At saka marami naman kaming mga kasamahan din na naririnig namin ng support sa impeachment. Dalawang impeachment complaint ang nakahain sa Kamara laban kay VP Sara, pero may hinihintay pa raw na pangatlong reklamo sa susunod na linggo. Nako, ay dyan pa lang ay kumikilig na ang tuhod pala ni Sara Duterte dahil mayroon pang pangatlo. At ayon po sa nakuha nating impormasyon, itong pangatlo na magpapile ng impeachment complaint ay itong mga membro ng Quadcom Committee. Ayon ho sa nakuha nating impormasyon. But abangan po natin sa Monday kung totoo na
membro ng mga Quadcom na congressman ang magpapail ng pangatlong impeachment. Ang tanong, may panahon pa ba para sa impeachment? Ayon kay Batangas Representative Jinky Luistro, meron pa. Basta idaraan daw sa resolution for impeachment ang kaso. Matatapos ito ng Kamara bagong eleksyon sa Mayo. Ang problema, baka magahol naman sa oras ang Senado. The legal question is, pwede ba na kapag nag-refer ang Congress ng impeachment complaint, tapos nagkaroon ng 2025 election, will the Senate still be in its legal position to continue with the impeachment trial? Naniniwala naman si Senator Bato de la Rosa na aakyat talaga sa Senado ang impeachment complaint. Nandiyan na naman si Bato. Nagpapaawa-ipik na naman daw. Lugi daw si Bato. Ayon sa kanya. O, tingnan nyo dito, lugi si Bato. Kahit pa nagsabi na si Pangulong Bongbong Marcos na hindi ito importante ngayon. Kapag nagkataon, apektado raw ang kampanya ng mga gaya niyang re-electionist lalo't sila ang magsisilbing Senator Judge. Well planned yan, well planned. Kaya we are preparing for the worst. Trabaho man talaga namin yan to sit as a impeachment court. Kung hindi kami makakampanya, di lugi tayo. Sa 20 Nako, kawawa naman lugi ito. Nalugi sa negosyo. Mga kaibigan, lugi daw si Bato. Dahil hindi makapangampanya. Dahil mangampanya ka Bato. Hindi ka natatamayan senador. Mga kaibigan, huwag po nating iboto ito ha. Marami yan. Saka po natin nabibigyan kayo ng complete details sa mga senador na hindi po karapat-dapat. Iboto nyo po. Huwag nating iboto, mga kaibigan. 3 senador, 16 ang kailangan boto para mapatalsik si VP Sara. Pero kapag may 8 bumotong not guilty o nag-abstain, mananatili sa pwesto ang bise. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero, bagamat handa silang mag-convene bilang impeachment court, hindi pa raw nila ito napag-uusapan. Ayokong i-assume yung mga mangyayari at ayokong pangunahan. One way or the other. Dahil pag sinabi ko maghanda na, magsimula na kayo, ready, get set, pero wala pang go, baka isipin ako'y pumapabor o kumikiling sa paghahay o pagsampa. Naroon ang sinabi ng ilang senador na hindi sila sigurado kung kaya pa ng Paano yan? Sabi nga ni Senador Escudero, ay hindi pa sila nagre-ready. Ba't ready na yan mga yan? Alam nga namang hindi mag-ready? Naku, matindi ho ito. Lalo ho na dito nga natakot. Eh, kung nagpapakita ho sa mga interview, pag nagpapakita sa mga interview, itong si Sara Duterte ay matapang ho at binabastos pa ang taong bayan. But ayon po sa nakuha nating mga impormasyon, kahit saan tayo pumunta at mag-ikot na malalaking stream media, ay nagbibigay po sila ng mga komento, public opinion, na ito ay posible na tumakaso para hindi na harapin ng impeachment. Mga kaibigan, sandali. At importanteng mahalaga, bigyan po natin ng daan itong mga nagbibigay ng ilang public opinion. Ayon no dito, sa mga nagbibigay ng public opinion ay hindi raw po mapaparusahan itong si Sara Duterte. O, mga public opinion. Tatakas ito para hindi harapin ang impeachment. Ito pa, isang paraan ni Sara Duterte ay nagbabalak tumakas para hindi na harapin ng impeachment at nang sa ganun ay hindi na mapahiya. Eh kaya hiya nga naman, naka-live yun, tapos nandiyan ka sa parang courtroom sa Senado. At doon ka nililitis. Eh kaya pala sinasabi dito ng mga nagbibigay ng naman public opinion, Sara Duterte, kung tatakas ka man ay harangin ka ng taong bayan. Binabasa lang po natin. Kasi binibigyan ko rin po ng importansya ang mga public opinion. Hindi ko man mabasa po lahat. Yung ilan po ay mabigyan po natin ng daan. So madami po ang nagbibigay ng anumang komento, public opinion. Lalong-lalo na po diyan sa aking comment section na tatakas itong si Sara Duterte upang hindi harapin ng impeachment. Sa madalit salita, tatakasan ang impeachment at nang sa ganun hindi hindi siya humarap. Mga kaibigan, pipili ba yun? Sandali sa next vlog natin kung ano ang mga proseso nun. Magkakaroon tayo ng kaunting pag-aaral doon. Dahil yung mga napanood po natin na mga impeachment nung nakarang kay Irap at maraya yung ilang pang na-impeach ay nakaharap po diyan sa nga po Senado at habang nililitiso, habang nagpipresent at pinagtatanggol,
ng kanyang sarili ay nandyan ho. Mga kaibigan, ganyan din po ang gagawin kay Sara Duterte na talagang kaya-haya nga. Dahil ang usapin po dito ay pagnanakaw ng pera ng taong bayan at marami pang iba pang mga kalukuhan. Talagang kaya-haya ho ito. Kaya ang dami ho nagbibigay nga ng kanilang komento para hindi na mapahiya, ay tatakasan na lang impeachment. But bueno, yan ay pawang public opinion at sabi nga nila ay haharangin nila ang pagtakas ni Sara Duterte at mag-iingay sila. Mga kaibigan, meron po nagaganap na rally po diyan na mga BBM supporters, bagamat po tayo malayo. Ito pong ating maliit na YouTube channel, kahit po wala tayo sa rally ay nakasuporta ho sa anumang rally na ginaganap para ho sa pagtanggol sa ating pamahalaan sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. And reaction bilang suporta po sa ating Pangulong Bongbong Marcos, bilang suporta dito sa impeachment, ay inaanyayahan ko po kayo ng kaunting suporta din sa pamamagitan po ng inyong public opinion, ay mag-iwan po kayo diyan sa comment section. Muli po maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Kung nasabi man po natin na si Sara Duterte ay tatakas, ay nagbase po tayo dito sa mga galawan at mga nagbibigay ng anumang public opinion. At syempre, ay karapatan po natin at karapatin nyo din na magbigay ng anumang public opinion dahil nababasa nyo at basa nyo na, alam nyo na ang galawan nitong si Sara Duterte. Ay, hindi naman po lingid sa inyong kalaman. Si Roque tumakas. Sino ba ang tumakas? Ang dami yung mga tao ni Sara Duterte at ni Digong. Ang dami nilang kakampi na tumakas na. Yung iba ho ay mayroong warrant of arrest. Wala pong imposible. Dito sa kanyang sa amo nila ni Sara Duterte na kapag hindi naharang ho ito, ay tatakasan nun ito ang impeachment. That is sa pawang public opinion, mga kaibigan. Muli po, maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayong pakiclick ang aking second YouTube channel, Andy's Vlog. Pakisubscribe din po. At itong aking main YouTube channel, huwag pong kalimutan i-subscribe. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palapakan.